Hi Ams, alam ko very busy ka, kaya gumawa nila ako ng video na ganito para pwede mong balik-balikan at i-review. Okay, ito proposal ko sa'yo tatlo. Okay, isa at tinatawag na abundance, yung isa naman resilience, isa wealth assure plus. Okay, so iba-iba features niyan. So kaya binigyan ka ng tatlo para pwede mong papag-isipan kung alam ba yung tingin mo mas akma para sa magkano yung amount insured, coverage insurance, premium, number of payments, living benefits, death benefits. Yun yung mga bagay na kailangan alam natin pag kumukuha tayo ng insurance. Umpisa natin yung abundance. Ang coverage mo dito is 300,000. Okay, now if something happens to you, knock on wood, your beneficiary will get 600. Ngayon, pag na-diagnose yung holder ng terminal illness, tipong di nagagaling, makuha niya na rin yung 600,000. Okay, gastos hospital, final expenses. Ito ng tinatawag na anticipated endowment benefits, 10%. On the 11th year, actually 5th year pala, makakatanggap ka na dito ng 30,000 every other year. Okay, and then maturity benefit after 20 years, kuha mo itong 300,000 pesos plus dividends. Okay, hindi natin kailangan mamatay. So, ito yung pinag-iipunan natin. At the same time, we are protected in case something happens along the way. Ang monthly niya is 4,047. The annual niya is 41,520. 134 pesos, 135 pesos per day. Abundance. 10 years to pay siya. And then, on the 11th year, ito, titignan mo dito sa may bandang kaliwa. Ayan. Every other year, may makuha ka ng 30,000. Sunod na year, wala. Sunod na year, meron na ng 30,000. Wala. Tapos 30,000 ulit. Hanggang mag-age 70 ka, which is 20 years. Yung kasi ang coverage lang nito 20 years coverage. Okay. Ngayon, if something happens, the policy owner pass away, makuha ng beneficiary 600,000. Ngayon, hindi namatay, which is, thank God, a living benefit na 300,000. So, yun yung amount na kung magkano ka insured. Kung sasabihin natin, parang lugi ako, laki ng binayaran ko, tapos 300,000 lang. Hindi tayo lugi doon kasi naprotektahan ka Sa first year, protected ka na. Imagine mo, if something happens to the policy owner, they get 600,000. Diba? Yun yung protection yung binayaran natin. So, nagbabayad tayo. Hindi lang to sa bangko, yung pera mo ligyan mo dyan, pag may nangyari doon sa depositor, namatay, wala. Hindi niya makukuha kagad dyan. Plus, may mga tax pa yun. Plus, may mga charges pa yun. Like yung, ang tax na 6% dito, 41,000 lang nahulog mo doon, makuha mo 600,000. Diba? So, hindi siya lugi. Okay. May total living benefits tayo. Yan. So, on the 10th year, something happens. Yung sabi natin kanina, karoon terminal illness, buhay, but the policy owner will get 347,827. Okay, pwede mo siyang kuhain na. Kung ayaw mo na, ayoko na, kailangan ko din ng pera. Yan, makuha mo yung 342,000. Walang no questions asked. Living benefit yan hindi kailangan mamatay. Okay. Aliens. Ito naman, again, ang coverage mo, 300,000. Pag nagkaroon ng major illness, 100,000. Makuha mo na siya, magamit mo pang hospital. Okay, 300,000. Ngayon naman, kung minor illness, 2 beses ka pwede mag-claim. 25% siya ng 300,000, which is 75,000. Kaya provides a lump sum amount equal 25% of the basic sum insured after the diagnosis of a covered minor illness. Only a minimum of 2 claims shall be paid under this benefit.
the first and second claim should be due to different illnesses. Yan. So, hanggang 2 beses ka lang mag-claim. Sa isang klaseng illness, pag ibang illness na naman, another 2 na naman. Okay? Ito, una mas mura to, 24,000, no? So, 2,000 per day, per month, 68 pesos or 65 pesos per day. So, less than 100 pesos. Murang-mura. Ngayon, 10 years to pay siya. 10 years to pay. And then, ang guaranteed basic cash value niya, ito nasa kaliwa. Ewan, nakikita mo ba? Ayan. So, bibigyan kita ng niyang copy niyan, na picture. Ayun. So, yun nga, gaya sabi ko, on the 15th year, pag 65 years old ka na, ito naman, may makuha ka ng 24,000. Susunod na, after another 5 years, 24,000 na naman. So, living benefit, yung nangyayari dyan, yung benefit mo, binibigay na sa iyo. Binibigay na sa iyo. Di ba, ang benefit mo, 300,000. Unti-unti, binibigay na siya pa 24,000 every 24,000 every 5 years. Yan. Ayan, total living benefit. Ayan, total living benefit on your 70th year. Ito, 221,000. If the person pass away, 274,000. Bakit ang liit na lang? Kasi nga binibigay na sa iyo yung 24,000 every 5 years. Kumbaga kung magkano ka yung death benefit mo, binibigay na sa iyo para magamit mo na siya. Okay, total living benefit including dividends is 220,000. Okay. So, ang more on to, pag nagkasakit, nagkaroon ng critical illness, paano mo masabi yan? Halimbawa, yung mga magulang mo, mother mo, father mo, ang kinamatay nila pwedeng cancer, heart attack, or stroke. So, kung may kapatid kang ganun din ang kinamatay, ito maganda kuhain kasi para kung sakali mo hospital, may malaki kang makukuha pera kagad para pampagaling. Okay, so sabi ko sa iyo, hindi ito usapang patay, usapang buhay ito. Okay, next, yung last na aking proposal is what you call Wealth Assure Plus. Yan, Wealth Assure Plus. Ano to? Ang coverage mo is lifetime hanggang age 99. Basic plan mo 200,000, pero since nilagyan natin ng rider, naging 1.2 million. If something happens to you, knock on wood, your beneficiary will get 1.2 million. Tapos 5 years to pay lang siya. Tamo. Sa annual niya 23,000. Monthly is 1,929. Magkano yan sa isang taon? Ay, sa isang buwan. Wait, per day, wait. 1929.7. 64 pesos lang per day. Okay. Siya kamura. Alam bakit ganoon? Kasi yung pera mo, ini-invest yan sa mga equities. Kagaya nito, invest natin siya sa money market na ang tinaas niya since inception is 28%. Tapos sa equity fund, 283% ang tinaas niya. So, mahuhusay yung mga mga fund managers natin. So, yun. Kaya lumalaki yung coverage kasi nga nag-grow siya via investment. Okay. Kung titignan mo dito sa left column, third column, regular basic plan. Ang plan mo lang is 200,000 lang. 200,000. Since naglagay tayo ng rider, nag-gain 1.2 million ang coverage mo. Tingnan mo yung sa kanan mo. Yan. Parang mababa ang market, mataas ang market, medium ang market. If something happens to the policy owner, 1.2 makukuha ng kanyang beneficiary. Plus, benefits. Kung tingnan mo sa pinakababa, pwede maging 1.4.
So, masyadong malaki na yun, di ba? So, which is, yun, talagang mangyayari yan. Okay. Ngayon, ang binabayad natin, 20,000 plus etong tinatawag na rider na sa additional benefit riders. Okay, eto palagi natin, babayaran pa rin natin yan hanggang per tayo. Pero, since nakaka-create siya ng fund value, nag-create siya ng fund value dahil naka-invest yung pera natin na binabayad, yung kinikita nun, ipinambabayad dyan sa ating term insurance. Kaya hindi mo na kailangan magbayad niyan. Unless, medyo yung market sumobrang bagsak. Halimbawa, nung kalagay ng pandemic, bumagsak ng ganong katodo, yun, kailangan natin maghulog na lang doon. Pero magkano na lang naman, imagine mo, 4,000 per year na lang. So, maliit na lang yan. Ako ganito yung kinuha ko rin eh. So, I think this will be doable. Okay, so yung fund natin, yun yung nagbabayad. Kaya 5 years lang tayo nagbabayad talaga. Okay, pag pag in the event na bumagsak yung market, tsaka lang tayo magdadagdag. Okay, so imagine mo, ang liit lang ng labas natin, pero ang coverage natin is 1.2. Eh, paano kung di tayo namatay? Ano ba yung living benefit natin? Yan, ang living benefit natin, etong fund value na to, hindi mo ito uutangin kagaya ng kaninang dalawang insurance na kinuha natin. Eto, kukuha mo yung fund mo, kinita mo. Kasaya mo na siya na uli. Tira ka lang konti, tapos insured ka pa rin. Yan. So, kita natin yan. Kuha tayong kita dyan. Ngayon, hindi mo kukuhain. Yan, manganganak lang siya ng manganganak. Okay, so 6 things. Number 1, amount insured. Number 2, coverage. Premium. Number of payments. Living benefits. And death benefits. So, these are the 6 things na kailangan mong alamin. So, kung meron kang questions, just let me know, message mo lang ako. And then kung ready ka na to start your plan, just message me and then let's set up an appointment. Okay?